Nasa pinakamataas na antas ang naitala ng paglobo ng presyo ng mga pangunahing bilihin o inflation rate nitong nakaraang buwan ng Disyembre. Batay ito sa inilabas na report ng National Statistics Office o NSO. Ayon sa NSO, naitala sa 4.1% ang Consumer Price Index nitong nakalipas na buwan at ito ay pasok sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 3.8 hanggang 4.7%. Lumalabas na pinakamalaki ang minahal ng presyo ng pagkain at gayon din sa utilities. Bunsod nito nasa 3% ang average inflation ng bansa nitong nakaraang taong 2013. Subalit sa kabila ng pagtaas, nakikita ng mga eksperto na magiging matatag pa rin ang key policy rate ng bansa. Ayon naman sa Palasyo ng Malacanang, dapat munang tignang mabuti ang dahilan ng pagtaas ng inflation rate. Pero dapat po natin tignan yung year-round average. No? At dapat din tiyakin na yung nabanggit na 4% is not a seasonal spike, no? Na maaring brought on by Christmas spending o yung unusual events like calamity, no? Na geographically limited din, no, sa ilang mga areas. Sinasabi ko lang po, dapat siguro magsagawa ng mas malalimang validation ng inflation rate bago po natin masabi, no, na ito ay malaking hamon. Samantala, inihayag ng Commission on Population o POPCOM na inaasahang aabot sa 100 milyon ang populasyon ng Pilipinas ngayong 2014. Ayon kay POPCOM Executive Director Juan Antonio Perez, malaki ang posibilidad na mangyari ito sa huling bahagi ng taon. Nitong katatapos lamang na taon, inihayag ng National Statistics Coordination Board na sa 97.35 milyon ang bilang ng mga Pinoy sa Pilipinas. Kaugnay nito, nagbabala si Perez na sakaling umabot sa 100 milyon ang populasyon sa Pilipinas. Magiging malaking problema raw ito sa likas na yaman ng bansa, maging sa sektor ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ayon naman kay Communications Secretary Sunny Coloma, nireresolba nila ito sa pamamagitan ng Philippine Development Plan na anya ay tumutukoy sa layunin ng inclusive growth. Katunayan anya sa 2014 National Budget, nakatutok ito sa social protection at social welfare and development, kung saan 37.4% ang nakalaan para tumugon sa pangailangan ng paglaki ng populasyon. Umaasa rin ang palasyo na may ipapatupad ang Responsible Parenthood at Reproductive Health Law na pinigil ng Korte Suprema para makatulong sa problema ng paglobo ng populasyon. Ako ang inyong kaibigan, Phoebe De La Cruz para sa Newslight.